We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision,
disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people.
Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga kasama na nandito, ang ating mga pastors, mga leaders natin, mga primary natin, at the same time lahat ng mga disciples na kasama natin dito, lahat ng mga cell group members, lahat ng mga invites ay ating wini-welcome na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, ganon din sa mga nasa abroad, sa iba't ibang sulok ng bansa, ay wini-welcome natin ang ating mga leaders, mga disciples, mga primary natin, at ganoon din ang ating mga cell group members at ang ating mga invites na kasama natin ngayon sa ating pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Like what I said, inuulit ko palagi sa ating lahat, ang online platform, dito na ipapakita ang nature ng God na He is limitless God, at the same time, infinite God. Hindi siya makukonfine sa four walls, na abot niya ang lahat ng sulok ng mundo through His Word. At the same time, through His presence. Dahil hindi siya natin pwede ikahon sa apat na pader. Kaya sa umagang ito, it's a blessing to all of us. Saan man kayo naroroon, I know na if you are a disciple, you prepare yourself kaninang umaga ng madaling araw, and you are on time sa pagsamba sa Diyos, even na sa online po tayo, at ikaw ay nagpe-present ng sarili mo as living sacrifice sa ating Diyos na buhay. Kaya, again, welcome sa ating lahat na mga gumising ng maaga upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, at sa oras na ito, ipag-pray po natin ang ating gawain ngayon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa presensya mo. Salamat, ikaw ay nasa iba't ibang sulok ng mundo na kung saan ang pangalan mo ang pinag-usapan. I pray, ikaw po ang siyang mangusap sa lahat ng mga anak mo na kasama namin ngayon dito sa online simbahay. Pagpalain mong bawat isa, and I pray, speak to us through your word. Let your Holy Spirit, O God, speak sa lahat ng mga kasama namin ngayon. Bless our online simbahay today. Pagpalain mo ang araw na ito sa mga anak mo na nagsimula para sa iyo. Pinagkatiwala po namin sa iyo ang lahat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ating damhin ang mga awiting ito, mga kapatid. Sabayan po natin. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. Is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. Tomorrow has ordered my steps.
sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Yes, Lord. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. Hallelujah. Who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, church. Once again, let's declare. I sought the Lord. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God. We trust You, Lord, with all our heart, with all our strength. Thank You, Jesus. You will never fail. Hallelujah. You will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Nagpapasalamat po tayo sa mga mensahe ng awitin na ating narinig. Salamat sa CGS Philippines Worship Team. Buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 6 verse 16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran. In John 15:5, tingnan po natin ang ating mga Bible sa John 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya sa ating pagpapatuloy ngayon, ang ating mga Bible at mga notebook, ballpen natin, i-prepare po natin as we listen to the Word of God. Mga kapatid, importante yan na every Sunday, nandyan sa iyo ang salita ng Diyos, your Bible, your notebook, your ballpen, or your gadget. So dito sa ating binasa sa Romans chapter 6 verse 16, nagpapakita dito kung sino ang sumasakop sa atin. It's either ang Diyos o ang kasalanan. Sa John 15:5 atin ding nabasa, sa huling pangungusap po dito, sabi dito, basahin ko na buo,
ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga na nanatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Ang gusto kong emphasize dito yung panghuli, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Now, yung dalawang verse sa Romans at sa John 15:5, nagpapakita dito mga kapatid ng salitang surrender. Ito yung ating pag-usapan. Pag sinabing surrender, may sumasakop sa iyo. Okay? Now, mahalaga na ang buhay natin ay merong pagsuko sa Tagalog. Dahil sabi sa John 15:5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So dito ko nakita na this is the answer of all problem, lalo na sa mga sumusunod sa Panginoon. Dito ninyo makikita ngayon bakit nangyari to, bakit ginagawa niya to. It's because the problem of all Christians, disciples, followers, or believer of Christ, nawala sa buhay nila ang salitang surrender. Maaring narinig natin to pero hindi to nakikita sa buhay natin. Kung balikan natin yung Romans chapter 6, verse 16, ang sabi nga po dito sa Romans chapter 6, verse 16, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y naging alipin nito? So ibig sabihin, pag sinabing surrender, ang napapaloob dito, yung salitang pagpapasakop. Saan tayo nagpapasakop? Yun ang umaalipin sa atin. Maging ito'y kasalanan, nahahantong sa kamatayan. Pupwede tayo ay dominated by sin at ang ginagawa natin everyday, nakakonect sa kasalanan, yun ang sumasakop sa atin. O kaya ang pagsunod sa Diyos, nahahantong sa katuwiran. So itong ating pag-usapan ngayon mga kapatid. Kasi ako'y naniniwala, ang sagot sa mga problema natin sa spiritual ay kailangan may pagsuko ang buhay natin sa Diyos. No? Mawawala sa atin ang mga excuses, mawawala sa atin ang mga dahilan, mawawala sa atin ang mga reasoning, mawawala sa atin mga kapatid ang mga criticism if your life is truly surrendered to God. Parang isang kwento. Isang babae na sobrang mahal niyang lalaki. Wala na siyang tinira sa sarili niya, sinuko niya buhay niya sa lalaking ito. Kumbaga, sabi nga ng babae, ako'y iyong-iyo na. Lahat ng akin ay iyong-iyo na, sabi ng babae. Yun ang example ng surrender. Kaso lang, nang sila'y nagsama, bugbog sarado siya. Binubugbog siya. Alam nyo, hindi maganda sa lalaki, may mental disorder ang mga lalaki na nambubugbog ng babae. Lalo na kung mag-asawa kayo, sa mga lalaki na nambubugbog ng asawa, something is wrong. May problema yan. No? So nagsama sila, pero ang babae, kulang na lang patayin. Meron yan, may mga lalaki na nambubugbog. At yan ay Maslow's factor yan sa mga lalaki. Ang tawag diyan domestic violence. At merong tahimik lang pero bugbog sarado siya ng kanyang mister. Ang tawag diyan mga kapatid, isang babae sinuko niya buhay niya sa kanyang asawa pero maling pagsuko ang tawag diyan. Sumuko siya sa maling tao. Kasi ang mga babae ay dapat yan minamahal, hindi yan binubugbog. So makikita natin, may mga gumagawa niyan pero tahimik lang. Kaya kailangan may tamang pagsuko po tayo. Kanino tayo dapat sumuko? Ang tamang pagsuko ay kay Kristo Jesus lang. Dahil hindi ka mabubugbog at hindi ka mapapahamak kapag ang buhay mo ay may surrendered life kay Jesus Christ. And that is our topic for today. The word surrender. Ibig sabihin, pag sinabi surrender, buhay mo, binigay mo na dyan. Oras mo, panahon mo, pananalapi mo. And that is a surrendered life, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag may surrendered life ka, matatanggal lahat, kabalisahan, pagkatakot, pagkagulo ng kaisipan, kasi meron nang nagmamay-ari sa buhay mo.
Di ba kapag ang tao tinutukan ng baril, anong ginagawa? Tinataas ang kamay. Suko siya. At ang nagtumutok ng baril na yan, yun ang may-ari sa buhay niya. Pag sinabi, luhod, luluhod yon. Di ba? Yuko, yuyuko yon. So that is the typical example of surrender. So ngayon, tayo, hindi naman tayo tinutukan ng baril para maglingkod sa Diyos. Kundi nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Kaya po tayo nagsiserve sa Kanya. Kaya nga ito yung ating pag-usapan. Kaya discipleship is not difficult to those who surrender their life. Hindi mahirap ang discipleship kapag sinuko mo na buhay mo sa Diyos. Kaya yung mga salitang mahirap, napipressure ako, mayroon pa kaming ayusin ng aking asawa, mayroon pa kaming mahalagang pag-usapan, mayroon pa akong inasikasong mga anak, may trabaho ako, mag-conflict po yan sa schedule ko sa inyong cell group, wala na akong panahon magbasa ng Bible, at the same time, abala ako ngayon. Alam niyo mga ganyang salita mga kapatid, isa lang problema nun, hindi sinuko ang buhay sa Diyos. Kasi the word surrender, ito po yung first step ng pagtanggap mo kay Jesus Christ, then you give your all to Him. That is a surrendered life. That is why you undergo water baptism, you undergo training, everything. Hindi mahirap magsunod o hindi mahirap sumunod ang surrendered person. Mga kapatid, tandaan natin yon. Kaya nga, ang isang tao na may surrendered life, number one, nakikita sa kanya ang prinsipyong ito. Not your will, but His will. Ibig sabihin, hindi ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban niya ang masusunod. Ito yung binanggit ni Jesus Christ sa kanyang prayer sa Gethsemane. In Mark 14:35 to 36, tingnan po natin. Mark 14:35 to 36. Ang sabi dito, lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maari, huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Another great example of surrendered life is the Lord Jesus Christ. Nakita ni Jesus Christ na puporsinan niya na siya ay paparusahan. Maghihirap siya, hihiyain siya, duduraan siya, sasampalin siya, kakantyawan siya, at ipapako siya sa krus. Siya na walang kasalanan, naakusa siya. Di po ba? Na-misinterpret siya, na-accuse po siya. At yun ay tinanggap ni Jesus Christ dahil sa iyo at sa akin, ang kanyang destinasyon ay matinding paghihirap, kaparusahan. Kaya sabi niya, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Kaya kung siyang masusunod, pwede ba, Ama, balik na lang ako dyan sa itaas? Pero ang matinding sinabi ni Christ dito, kung ano ka ngayon at ako because of a surrendered life. Sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Kung si Kristo lang, bilang tao, wala akong kasalanan, bakit ako parusahan? That is injustice. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. That is a surrendered life, mga kapatid. Nagpasakop si Jesus Christ sa kagustuhan ng Ama. Kaya nga, pag sinabi surrender, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto ng Diyos. Hindi ang nais ko, kundi yung nais ng Diyos. Ibig sabihin, that is a selfless person. Hindi mo pinapairal ang emotion mo. Hindi mo pinapairal ang kagustuhan mo. Hindi mo pinipilit yung will mo, kundi yung will of God. Kasi tandaan natin mga kapatid, all of us are destined to serve. Destined ka na mag-serve sa Lord. Nilikha ka to serve God, to worship God. Destined ka to win souls and make disciples. Yun ang disenyo sa atin. That is the will of God. So the will of God, lahat ng mga precepts niya sa Bible, lahat ng alituntunin niya sa Bible is the will of God. Igalang mo ang magulang mo, mahalin mo ang iyong asawa, huwag mo bugbugin.
Ang magulang mo, wag mo bastusin. That is the will of God. Kapag reverse ang ginawa mo dyan, sa halip na mahalin mo ang asawa mo, palagi mo siyang binubugbog, violation yan sa salita ng Diyos. At ikaw mismo, mapapahamak dyan. At ganoon din, hindi mo igagalang ang parents mo, iiksi yung buhay mo. So bakit may mga taong gumagawa nun? Kasi, ang kalooban nilang nasusunod. Naging emotional, at the same time, mapaghigante. That is not the will of God. So even though you are a Christian or you undergo discipleship, pero hindi ka naman sumusunod. So disobedience is not the will of God. That is rebellion against God. Kaya pag sinabing surrender, ang isang rebelde sumuko at nagpasakop sa authority. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, ang taong rebelde, nakita niya, naghihirap siya, wala siyang magagawa, maliit na yung mundo niya, at makapangyarihan yung authority sa kanya. Kaya yun ang nangyayari, yung rebelde sa gobyerno, sumusuko sila. So lahat ng benepisyo ng gobyerno, natatanggap nila. Naging malaya sila sa kanilang galaw, hindi sila nagtatago. Kaya alam ninyo mga kapatid, yung tago ng tago, yun ang mga hindi surrender ang buhay. Yung mga nagkukulong sa kwarto, yung gusto mabuhay lang siya lang. Actually, may problem yun. Kaya tandaan po natin, kapag surrender ang buhay mo, you can talk to other people. You have the freedom. May freedom ka, ini-enjoy mo yung nature ng God. Nakakapunta ka sa nais mong puntahan kasi you surrender your life to the highest authority. And that is our God. That is why you win soul, you make disciple, you enjoy the life given to you by God. Kaya yung mga taong hindi surrender kay God, pagdating sa salita ng Diyos, maraming katwiran, maraming dahilan. Ito yung sinasabi ko, this is now the missing link. Bakit, maunawaan ninyo ngayon, bakit may nagle-left the group, umiiwas, lumalayo. Meron namang lumalapit sa Diyos dahil may kailangan. Pero kapag oras na siya'y gamitin, lumalayo kasi half-hearted, hilaw, at hindi totoong surrendered life. Iba nga na disciple na nag-undergo na ng training. They just want to get something. Kasi ang surrendered life, tandaan natin mga kapatid, hindi benepisyo ang hinahanap mo. Hindi benepisyo ang hinahanap mo. Hindi yung may mag-get ka. Kundi may something to give sa buhay mo because you are not your own. Mga kapatid, you owned by God. So not my will but your will. That is a surrendered life. Like for example lang, ngayong umaga, ilang taon na po tayo dito. Kanina gumising kang 5 o'clock. You prepare yourself. Sa lahat ng mga sumusunod dito, congratulations. Bago magsimula ang ating alas 6 ng umaga, nagagather na ang hundreds of people. Why? Kayo mga kapatid ang mga surrendered life. And thank you and congratulations. Wala namang nag-oobliga sa inyo and this is not an obligation. You do that kasi sinuko mo ang buhay mo sa Lord. Biro mo, ang iba ngayon tulog pa. Gigising yan alas 9, alas 10. Hindi suko buhay nun. Pero disciple daw at leader. Kasi hindi ka naman makikita. Pero tandaan natin, if you are responsible person, if you give integrity to yourself, between you and God, you honor Him, you obey your leader, you wake up early in the morning to start the Word of God. Listen to the Word of God. Meditate the Word of God kasi yun ang pagkain natin. At nandito ka ngayon because not your will but the will of God. Ito yung number 1. Not your will but His will. In Matthew 7:21, ang sabi po dito sa Matthew 7, verse 21, ang sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. See? Lahat ng mga disciple, leaders, pastors, nakakilala sa Lord, lahat ng tao tumatawag ng Panginoon, pero may quality or merong requirement si God. Not quality but requirement si God. May batayan siya. Second sentence, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.
ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, ang sabi ni Jesus Christ, yun ang papasok sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang surrendered life lamang ang papasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung binuhos niya, binigay niya, oras niya, panahon niya, pagkataon niya sa Panginoon. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, pag binigay mo at binuhos ang buhay mo sa asawa mo, sa boyfriend mo o girlfriend mo, sa kumpanya na pinagtrabahuan mo, mapoprostrate ka. Ang tamang pagbibigay ng buhay at pagsuko ng buong buo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya may mga tao na mali ang sinukuan nila. Doon sila sumuko sa mahal na mahal nila na wala na silang oras sa Panginoon, kulang na lang sambahin niya ang mister niya, kulang na lang sambahin niya ang kanyang mga magulang, sambahin ang kanyang pag-aaral, sambahin ang kanyang pagtatrabaho. Pero pagdating kay Lord, maraming excuses. Mga kapatid, may malaking question mark tayo dan. Kahit sabihin mong ikaw ay disciple o kaya ikaw ay Kristiyano. Kasi nakikita natin, pagdating sa Panginoon sa paglilingkod, walang dahilan, walang mga reasoning, wala kang mga tinatawag na palusot. Lahat ay yes, Lord. Pagdating sa Diyos, wala kang anumang mga comment or any argument because you have a surrendered life. Not my will, but His will be done. Saan ka nakakita walang kasalanan paparusahan si Jesus Christ? Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. At nakita natin sa Matthew, ang papasok lamang sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga taong surrendered life. Sinuko buhay nila sa Panginoon. Katulad ninyo ngayon, saan ka nakakita na ang una mong pagising sa umaga, una mo ang magsambahin si Lord? Saan ka nakakita na everyday you wake up early in the morning to start in prayer? To start to read your Bible. And that is not already an obligation but your lifestyle. You are excited once a week. You have your community group and that is your cell group. Why you do that? Dati hindi mo namang ginagawa yan eh. Why? Isa lang dahilan. Sinuko mo na buhay mo sa Lord eh. Masarap mamasyal, masarap gumala, pero oras na cell group. Not your will, but the will of God. Masarap mag-swipe ng mga nasa Facebook, YouTube, Instagram, or TikTok. Mag-ubos ng oras dyan. Pero you don't allow na kainin ka nun. Bagkus, you spend time devoting your life. Every day, you eat the Word of God. That is your spiritual food. Ibig sabihin, if you eat daily, 3 times a day, you don't allow yourself na wala kang karga ng salita ng Diyos. Why you do that? Dati hindi mo naman magbasa ng Bible eh. Because the key word is, you have a surrendered life. Nakita niyo mga kapatid? So the word surrender is very important ito. Kaya red flag yan kapag nakita, wala na akong oras magbasa ng Bible. Actually, sayang oras ko dyan sa cell group eh. May kikitain pa akong malaki. Tsaka nag-aaral ako. Tsaka inaasikaso ko kasi ikakasal ako eh. O kaya, wala na akong panahon dahil may pamilya ako. Tanda yan na hindi suko ang buhay ng taong yan. Pero mangunguna yan sa paglapit sa Diyos kapag dinago ka ng problema. Nakita niyo mga kapatid? Kasi hindi problema ang trabaho, hindi problema ang paghahanap buhay, hindi problema ang pamilya. Huwag niyo gamitin na problema mga yan. Hindi problema ang pag-aaral. If you are surrendered person, sa right person na kung saan ka nagsusurrender, and that is the Lord Jesus Christ, everything will be put in order. Aayusin ni Lord lahat yan. Maging hindi hadlang ang paglapit sa Kanya. If you are surrendered person, aayusin niya rin ang oras mo sa asawa mo, pamilya mo, mga anak mo, trabaho mo, pinagkakalibangan mo, everything is in proper order. Pero maging chaos lahat yan kapag half-hearted ka lang sa Panginoon. So palagi nating binabanggit yan dito
Kasi sabi nga sa John 15:5, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Alam niyo ba, ang pagiging fruitfulness is the product of a surrendered life. Bakit hindi nagbubunga ang iba? Sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So ibig sabihin, ang taong hiwalay kay Kristo, yan ang taong hindi suko ang buhay. Yung naging bahagi na ng buhay niyang makinig na makinig hanggang tumanda na siya, kumuha ng mga kaalaman, tinambak sa utak, sa puso. Pero pag sinabing magpagamit ka sa Lord, umaatras. Gusto niya lang pumunta sa langit. Pero hindi siya contributor sa kingdom of God. Hindi surrendered life yon. Sabi nga dito, ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama, yun lamang ang papasok sa kaharian ng langit. Very strong verse ito, mga kapatid. So kung ikaw nag-aantay ng langit, nakilala mo si Lord, pero hindi ka nagwi-win soul, hindi ka nagdi-disciple, hindi ka nag-undergo ng process. Tandaan ninyo to, lumawak ang CGS Philippines because of those people who surrendered their lives. Na nag-abot sa online platform. We have now international cell group. May mga mini-mentor na mga pastors, may mga church tayong naitanim. Why? Sino gumalaw nun? Mga tao na sinuko ang buhay sa Panginoon. Mga taong binago ang buhay. Yan ang surrendered life. Kaya tandaan natin, you are designed to serve. Not just to accumulate good things here on earth. You are designed to worship Him. Yun disenyo ng Lord. Pag hindi mo ginawa yon, binangga mo ngayon ang mga precepts ng Lord, at ang mangyayari niyan, you are not satisfied. Why? Hindi mo lubos na sinuko buhay mo sa Lord eh. Kaya congratulations sa lahat na nandito ngayon, na nagpapatuloy kayo na kahit may mga dapat kayong gawin sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, dinala nyo pamilya nyo dito sa online platform. Mga anak, unahin natin si Lord. That's the will of God. You seek first the kingdom of God. You put priority sa anumang bagay na spiritual. So makikita natin, not my will, but your will be done. So dapat makita natin yon, mga kapatid. Second, ang isang taong may surrendered life, tandaan po natin, may mga ebidensya yan. Number 2, putting your whole trust in God. Ibig sabihin, wala ka nang nilagyan ng pagtitiwala kundi sa Diyos lamang. May tiwala ka sa misis mo, may tiwala ka sa mister mo, may tiwala ka sa mga anak mo, pero minsan sa likod nun, may kalukuhan na ginagawa. Pero sa Lord, kapag ibigay mo ang buong tiwala mo sa Kanya, doon magsimula ang breakthrough ng buhay natin. So familiar tayo sa verse na ito. In Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Tingnan po natin. Ang sabi po dito sa Proverbs or Kawikaan chapter 3, 5-6. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw ay papatnubayan sa iyong mga tatahakin. Alam niyo ba ang salitang tiwala, tanda na sinuko mo buhay mo sa Diyos? Kapag may duda ka at alinlangan sa salita ng Lord, at mismo sa Diyos na lumikha sa buhay mo, may kunti ka lang na doubt sa Kanya, hindi ka totoong sumuko ng buhay sa Kanya. Kaya tandaan natin, hindi pumapayag ang Diyos ng 50%, ng 90%, ng 99%. If you really trust God, 101%, buo ang tiwala mo sa Diyos. Ibig sabihin, may tiwala ka sa kapwa mo, pero sa Diyos mo binibigay ang buong pagtitiwala. Kaya alam nyo ba, bakit may mga taong nag-alala? Bakit may mga taong natatakot, nababalisa? Kumbaga, hindi mapakali everyday. May pangamba sa buhay. Isa lang dahilan, walang tiwala sa Diyos. Kasi ako naniniwala, if you put your trust to God 101%, may takot ka, may pangamba ka, may pag-alala ka,
May naramdaman ka sa katawan mo, o kaya may problema kang kinakaharap. May mga haharapin kang mabibigat na mga problema, natatakot ka, nangangamba ka. May mga takot ka na pag nawala ang mahal mo sa buhay, ano na mangyari sa iyo? Ikaw natatakot din na paano kapag kinuha na ako ng Panginoon? Hindi umiiral sa iyo ang ganyang kaisipan kasi you know God is in control. God is sovereign. Walang aksidente sa Diyos. Naintindihan mo ang Diyos, ang gusto niya ang dapat masunod. At ang ginawa mo ngayon, buong pamilya mo, buong hanap buhay mo, kinabukasan mo, sa Kanya mo ibinigay. That is trust, pagtitiwala. Isang example lang natin na walang pag-alinlangan ng pagtitiwala, si Abraham. Biro mo, wala siyang anak, binigyan ng Lord ng anak, pagkatapos, yun ang ihandog mo para patayin. Nakita niyo mga kapatid? Pero walang iota of doubt si Abraham. Walang katiting man lang na pag-alinlangan sa Lord. Binigay niya agad. Si Isaac, naghain siya o naghanda siya ng mga kahoy, ginawang altar, pinahiga si Isaac, ginapos. At ang anak niya, na disciple niya, walang reklamo. Mga kapatid, kinuha na niya ngayon ang isang patalim, sasaksakin na niya si Isaac. At narinig ni Abraham ang boses ng Diyos mula sa itaas. Nakita ng Diyos ang pagtitiwala ni Abraham sa kanya. Listen to this. Ang surrendered life, walang pagtatanong sa Diyos. Bakit nangyari ito? Ilang taon ako nagantay na magkaroon ng anak, binigyan mo ako ng anak, tapos kukunin mo din. Hindi tinanong ni Abraham yan. Ang tao na suko ang buhay, kung ano kang meron man, at kapag alisin niya ng Diyos, hindi ka magtatanong sa Kanya. Because you have a surrendered life. Ibig sabihin, hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil pinagpapala ka. Hindi ka naglilingkod sa Diyos kasi maganda takbo ng buhay mo. Naglilingkod ka sa Diyos dahil sinuko mo buhay mo sa Kanya. Sagutin ka man sa panalangin, hindi ka lalayo sa Diyos. Ang mga maling turo nga, mali ang Diyos nila, hindi rin sila tumatalikod sa maling Diyos nila. Lalo na ikaw na nasa tama. Di po ba? Karamihang Kristiyano gusto nila ng benefit, gusto nila ng blessing. Pero kapag may pagsubok sa buhay nila, nagtatanong na sila, tama ba itong pananampalataya ko? Pero si Abraham, makikita mo, ang kanyang hangarin na magkaroon ng anak, yun pa ang kukunin ng Lord. Kaya mapapansin natin mga kapatid, tinawag siya a man of faith, a father of faith. Why? Siya yung binigay niya ang buo buhay niya sa Lord. Ano man ang kunin ng Diyos sa kanya, hindi siya magtatanong. Kaya alam ninyo, ang surrendered person, hindi yan palatanong sa mga bagay na nagkukos ng pagdadoubt sa buhay niya. Naglilingkod naman ako kay Lord. Bakit ganito buhay namin? Mahirap pa din. Bakit ang buhay namin ay ganito pa din? Hindi ganon, mga kapatid. Another example, ang tatlong binata. Si Shadrach, si Meshach at Abednego. Sila ay mga man or youth of faith. Hindi sila sumasamba sa Diyos-Diyusan na nais ng hari na luhuran nila. Kaya ang parusa, itatapon sila sa isang hurnuhan. Na kahit ang mga sundalo nang dinala ang tatlong ito namatay. Pero magtataka kayo pag binasa nyo sa Daniel, itong tatlo na ito, ang kanilang prinsipyo, pakinggan man kami ng Diyos o hindi, sa Kanya pa rin kami. Kita niyo mga kapatid? Masunog man kami, sa Diyos pa din kami. That is what we call trust, pagtitiwala sa Diyos. Nakahanda si Shadrach, si Meshach at Abednego na mamatay. Nasunugin, wag lang sila sumamba sa maling Diyos. At yung tatlong ito, nakita ng hari, sabi niya, di ba tatlo? Bakit apat? At naglalakad pa sila sa apoy. At tinawag sila at alam niyo ang hari, sumamba sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach, at Abednego. Mga kapatid, napakagandang story yan sa Daniel. Kaya tandaan natin mga kapatid,
Maraming ebidensya ang Biblia, ang mga taong suko ang buhay. May breakthrough, may tagumpay. May extraordinary history ang buhay nila. Even Daniel, ang mga leon, likas ang kumain ng tao. Pero bakit napatikom ang mga bibig ng mga leon? Nang pinuntahan ni Haring Darius, buhay pa si Daniel. Why? The keyword is trust. Pagtitiwala sa Diyos. So mapapansin ninyo mga kapatid, that is a surrendered life. Mamatay ka man o mabuhay, sa Diyos ka pa rin magtitiwala. Hindi ka magkakaroon ng katiting man lang na duda sa Panginoon. Yun ang kailangan nating mga disciples, mga leaders, mga followers, mga believers of Christ. Yun ang kailangan nating mga cell group members. Kaya nga dapat makita natin mga kapatid, pag nagtiwala ka sa tao, mali ang nilagyan mo pa ng tiwala. Yun pa ang luluko sa iyo, lulukuhin ka pa. Pero kapag sa Diyos ka magtitiwala, God will give you an extraordinary experience in your life. Kaya tandaan natin mga kapatid, kaya mapapansin natin, inseparable yan. Trust and obey. Di ba? Pag may tiwala ka sa Lord, hindi mahirap sumunod sa Kanya. Hindi ka palaging pinagsasabihan. Hindi ka palaging kinokorek. Kasi 101% may tiwala ka sa Diyos. Hindi na big deal sa iyo lahat ng ginagawa mo. Even your pananalapi, finances mo, oras mo, effort mo, wala ka nang kino-question dyan. Wala ka ng mga dahilan. Kaya listen to this. Lahat ng excuses, lahat ng mga reasoning, lahat ng mga alibay, red flag yan. Tao na hindi suko ang buhay sa Diyos. That is why as we continue in our journey, we need surrendered people. Kailangan natin ng mga surrenderies. Kaya tandaan natin ang mga rebelding tao, mga taong mapanira sa gawain ng Diyos. Hindi galing sa Diyos yan. At mapapansin ninyo lahat ng mga naninira sa mga gawain ng Lord, lalo na kung you are in the right track, sinisiraan ka, pansinin niyo yung naninira, wala silang may offer na higit pa sa ginagawa mo. Ibig sabihin, mga padala yan ng kaaway. Padala ni Satanas yan. Kaya I advise, just focus to the will of God. Focus ka sa pinapagawa ng Lord. Nakita mo ang legacy mo sa buhay, yung nakitang pagbabago sa iyo, pagbabago ng pamilya mo, legacy mo sa buhay, may mga tao kang nadidisciple, may mga nabautismuhan ka, that is your legacy. Ang pangit na legacy, nabuhay ka sa paninira, pagkukunwari, nabubuhay ka sa kalukuhan, kawawa yung mga next generation na sumusunod sa iyo. Wala kang maiwanang magandang legacy. Ang magandang legacy nakikita ng mga kamag-anak mo, nakikita ng mga tao sa paligid mo. You are the light. You are like stars in the universe, nagsashine. You are a blessing to them. Nakita nila ang malaking pagbabago sa buhay mo, kahit ng parents mo, kahit ng asawa mo. You know why? You set an example to them because you put your whole trust to the Maker of the Word. And that is our God, mga kapatid. Kaya tandaan natin, you are a blessing. Kaya nga, ang pagbigay ng buong pagtitiwala sa Diyos, ang kasunod niyan, pagsunod sa Kanyang salita. Kaya papansin ninyo, ikaw dati nandito lang nakikinig. Hindi katulad ng iba na hanggang ngayon, 5 years na, 10 years na, hanggang pakikinig pa din. Pero ikaw dati nakikinig ka lang, pero hindi ka pumapayag na hindi i-bless ang maraming tao. Nag-undergo ka ng discipleship, dumalo ka ng cell group, hindi ka pa kontento, nag-undergo ka ng training, and imagine that, before you are just a listener, now you are a leader of leaders. And that is the will of God. Why? Because you put your whole trust to God. Hindi kayong critic lang ang hinahanap mo. Alam niyo yung mga hindi surrendered life, hahanap ng butas yan sa church. Maraming pupunahin, maraming masisilip, kaya nga hindi ako nagpapagamit kasi ano yan eh. Abala sa akin, hindi ako nagpapagamit, ano yan, pera-pera lang galawan dyan. So lahat ng mga dahilan sasabihin mo, hanggang mamalayan mo na lamang na pag-iwanan ka na ng panahon.
At kawawa naman ang magkakaroon ka ng pamilya, ganyan ang ugali mo. Di ba mga kapatid? Pero ikaw, mapapansin mo, wow, ang mom ko pala dati, ano siya? Leader of leaders, naging network leader siya. Marami pala siya mga tao na napangalagaan, naging leader. Napaka-ideal ng nanay ko, ng tatay ko. Hindi yung, wow, ang nanay ko, ang galing kumimbot sa Facebook. Di po ba? Ang galing, kumikinding pa. Tumbling-tumbling pang nanay ko. So pag ginaya ng anak mo, magagalit ka. Kaya gagayahin ka sa kung anong ginagawa mo. Nakita niyo mga kapatid? So mapapansin natin, ang usapan natin sa ngayon, ano ang legacy na maiwanan mo kapag nawala tayo sa mundong ito? Nakikita ng mga anak mo, ang nanay at tatay ko talaga sinuko buhay nila sa Lord. Kaya kung ano ako bilang anak dahil sa aking mga magulang, yun ang maganda. Nagpapadisciple sila, magpadisciple din ako. Wala silang mga vices na wala sa kanila, ang mga bisyo, walang alak, walang sugal sa bahay. Nakita ko ang pagbabago sa parents ko. That is why, that is a surrendered life. Mahalaga ang surrendered life. Kaya walang 50-50 sa pagsunod sa Lord. Hindi yan tanggap ng Diyos. Tabu yan. Walang kwenta yan. Ang hinahanap ng Lord, total trust sa Kanya, mga kapatid. Because trust produces peace. Tandaan ninyo to, pag may tiwala ka sa Lord, ang bunga niyan, peace, maturity. Tandaan natin, may paglago ang iyong kaisipan at puso. May spiritual growth na nakikita sa buhay mo. Kaya tandaan natin mga kapatid, napakahalaga na sa ating paglilingkod kay Lord, hindi yung ngayon pwede ka, bukas hindi ka na pwede. Hindi yung papitiks-pitiks ka lang. Hindi tanggap ni Lord yan. Ang tanggap ng Lord, binigay mo buo ang pagtitiwala mo sa Kanya. And God will operate in your life. Amazingly, makikita mo, grabe ang mga breakthrough sa buhay ko. Kasi ang Diyos nalulugod sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin yan mga kapatid. And that is the third. The third is allowing God to be in total control. So ang tunay na may pagsuko, you allow God to be in total control of your life. Mga kapatid. Kaya nga, like what I said, bakit may umiiwas, bakit may mga dahilan ang tao pag pinag-usapan ay ang Diyos? Tumanggap naman kay Kristo Jesus, nabautismuhan naman sa tubig. Pero parang pagdating sa oras ng paglilingkod, nalilate, minsan absent pa. At minsan maglilingkod, minsan hindi maglilingkod. Minsan magsi-cell group, minsan hindi magsi-cell group. So hindi consistent ang kanyang paglilingkod. Ang tawag palubog, palitaw na paglilingkod. You know why? Sometimes you are the one who control your life and not God. So tandaan po natin na surrendered life, allowing God to be in total control. Ibig sabihin, inaalaw mo na ang isip mo, puso mo, buhay mo, Diyos ang kumokontrol. That is a surrendered life, mga kapatid. Yung mga lifestyle mo, inaalaw mo na, Lord, mula ngayon, babaguhin ko na lifestyle ko. Mula ngayon, Panginoon, sisimulan ko na ang galawang spiritual. Hindi na ako magsasayang ng oras, kwentuhan na walang kwenta. Mag-spend ng too much time sa gadget na walang wini-win souls. Now, my lifestyle, hindi ko i-allow na sa isang linggong ito, wala akong abuting mga tao para makakilala kay Lord. Dapat isa man lang mailapit ko sa Panginoon. So, allowing God to be in total control of your life. Ibig sabihin, Panginoon, bastos yung bibig ko palagi, puno ng pagmumura, puno ng mga curse sa kapwa ko, nagmumura sa isip. Now you are in total control. My inner being, inside of myself, you are in total control. Papalitan ko yung maling kaisipan ng prayerful mindset. So, ibig sabihin yung kaibuturan ng isip at puso mo dati puro basura. No? Pinapatay mo yung tao sa isip mo. O kaya there is what we call fleshly imagination sa kapwa mo.
Lord, alisin mo ito sa isip ko. You are in total control. Ibig sabihin, allow God to penetrate inside of your being. So, hindi yung pakitang tao lang na you're okay outside but you are not okay inside. Ibig sabihin, may penetration ng Holy Spirit sa buhay mo na you are cleansed by the blood of the Lamb inside of your life. And outside ang lumalabas sa bibig mo, dati puro curse, puro negative, lumalabas ngayon sa bibig mo, pagpapala sa kapwa mo, binibless mo ang kapwa mo, magalang ka na magsalita. Why? You allow God to be in total control of your life. Dati bawat kibot, bawat galaw mo may kasamang pagmumura. And that is your language. But now, sa bawat galaw mo, kaisipan mo, may kasamang pagpapasalamat sa Diyos. Why? Because you allow God to be in total control of your life. That is in Luke 9:23 to 24. Anong sabi sa Luke 9:23 to 24? Ang sabi po dito, Luke chapter 9:23 to 24. This is a surrendered verse. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. The word deny yourself, itakwil ang kanyang sarili, ibig sabihin, wala ka ng karapatan sa sarili mo. That is, itakwil ang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. In verse 24, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So pinaliwanag ni Jesus Christ ang surrendered life. Yung kapag ikaw ay self-focused palagi, gusto ko to, kailangan ko to, ako muna, sabi ni Christ, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ibig sabihin, kapag self-focus ka palagi, selfish person ka palagi, may self-pity ka palagi, lalo kang mawawalan. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Tingnan ninyo, if you think always other people, sa buhay mo, iniisip mo palagi ang kapwa mo, paano sila mailapit sa Lord, lalo kang nagkakaroon. Pag iniisip mo ang sarili mo palagi, lalo kang naghihirap. So that is the standard of God. Ibig sabihin, ikaw kasi ang Diyos sa sarili mo. If you are the God of yourself, unahin mo sarili mong cravings, sarili mong benefit. Pero habang sarili mo ang iniisip mo, ang Diyos ay hindi gumagana dyan. Kasi nais ng Lord, God will be in total control of your life. Your decision, tandaan natin, your will, your emotion, everything that is in you, Lord, you are in control of it. Then makikita mo, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Biro mo, binigay mo oras sa cell group mo, ang dami mong oras. Binalik mo yung ikapo mo kay Lord, hindi ka naubusan. Nagkakaroon ka pa. Pero kapag yun ay para lang sa sarili mo, lahat ng pananalapi mo, magtataka ka. Parang butas na bulsa, walang-wala ka pa din. Nag-spend time ka sa sarili mo. Pinaliguan mo, dinala mo sa parlor, pinasyal mo sarili mo, pero hindi ka pa rin masaya. Why? Kasi malinaw ang Bible, ang magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. So, ibig sabihin, allow God to be in total control of your life. Ibig sabihin, Lord, wala na akong karapatan sa buhay ko, ikaw na nito. Lalo kang magkakaroon. That is a surrendered life. You align the purpose of God in your life. You align the will of God in your life. You align the plan of God in your life. At nakikita mo the beauty of life. Why? Because you are already dead to yourself. You deny yourself. Mga kapatid, hindi ka na naghanap ng palakpak ng tao. Hindi ka nagpapasikat para mapansin dyan sa online platform. Iba trying hard na. Habang nagtatrying hard ka, lalong naiinis ang tao sa iyo. Di ba? Hindi ka naman nagsasayaw dati, bakit ka sumasayaw? Di po ba? Lahat na lang, papansin sa Facebook. Kaya mapapansin natin, that is not the will of God. Ang will ng God, nagsiserve ka sa Kanya, binibigay mo oras mo sa Lord, pero lalo ka nagkakaroon ng oras. Mga kapatid,
Nagbibigay ka ng talino, talento mo sa gawain ng Lord, lalo kang gumagaling. Nakita niyo mga kapatid? Kasi lalo kang magkakaroon. The secret is you allow God to be in total control of your mind, of your heart, of your will, of your emotion, of your decision. Everything, God is in control. At nakita mo, this is life. Ito yung buhay na nais ng Diyos na makita sa akin. Kaya tandaan natin, kung walang Diyos ang buhay ng tao, hindi siya magtatagumpay sa mundong ito. Kaya we need a surrendered life, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, dapat nakita ninyo, kaya pala madahilan ito. Kaya pala maraming mga excuses ito. Kaya pala mareklamo ito. Hindi pa suko ang buhay nito. Hindi pa tinudo ang kanyang pagbibigay ng buhay sa Lord. Gusto lang may makuha sa Panginoon. Kasi ako nakikita ko, ito dati dumadalo lang, nakikinig lang. Ngayon, leader of leaders na. Nag-undergo siya lahat sa process. Sumunod siya sa mga alituntunin. At ngayon, that is the beauty of life. Hindi ka lang nilikha para kumain, matulog, maghanap buhay, mag-alaga ng pamilya, ng anak, ng apo. Nilikha ka ng Diyos to serve Him, to be fruitful, and to multiply. Because you allow God na mag-prevail ang will niya sa buhay mo because of the surrendered life. Kaya sa ating pagtatapos, surrender is allowing God to be in total control of your entire being. Letting God empower your life is the result of a surrendered life. Hindi ka magtataka bakit may extraordinary na nangyari sa buhay mo. Bakit marami na bagong buhay? Because of your surrendered life. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, before I close in prayer, tinatawagan ko ang ating mga music team. Marinig po natin silang aawit ng I Surrender. At habang nakikinig tayo ng awiting ito, saan man kayo naroroon sa inyong mga tahanan, sa opisina, o saang lugar, why not surrender yourself to God? Maari ngayon 50-50 ka sa paglilingkod sa Lord, marami kang reklamo. Bakit hindi ka nagiging fruitful? Hindi ka nagmo-multiply? Kasi minsan nandyan ka, minsan wala ka. Minsan pinagpala ka, minsan hindi naman. Nakikita mo na parang walang pag-angat o pag-breakthrough buhay mo. I invite everyone, saan man kayo sa inyong mga tahanan, as we listen to the closing song, you can raise your hand. At the same time, you can kneel down kung nasa kwarto ka man. Bakit hindi naubos yung mga struggle mo sa buhay? Bakit minsan maganda ang damdamin mo? May pag-ibig ka. Minsan may galit sa puso mo. Kasi ikaw ang kumukontrol sa sarili mo. Bakit minsan may cell group ka? Dumadami, minsan kumukunti. At minsan dumarating sa buhay mo na you are dry. Spiritual dryness na sa iyo. Kapatid, may tinitira ka pa kasi sa sarili mo. Sa umagang ito, anumang kinalalagyan nyo ngayon, may sakit ka man, may problema ka man, may dalahin ka man, isa lang ang kailangan mo. You are not God of yourself. Surrender your life to God. Suko mo buhay mo sa Kanya. Then, you see amazing things. Mangyayari yan sa buhay mo. Sige po, lumapit tayo sa Lord, then ikaw mismo manalangin sa Lord sa oras na ito. Habang pinapakinggan natin ang mensahe ng awiting ito. Talk to God today. Mga kapatid, wag muna kayo umalis. Wag nyo iwanan ang gawain na simulan mo, tapusin mo. Then, ihingi mo sa Lord ng patawad. May tinitira ka pa eh. Isuko mo buhay mo sa oras na ito. As we listen to this message of I Surrender. Pray to God. Let us start. Sa ating Panginoon. Lord, we surrender our lives to you. Lahat ng meron kami, sinusuko namin ito.
down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. We surrender our lives, Lord. Drench our soul all together. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me.
on, church. Let's sing. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, I know lahat ng sumunod sa oras na ito, nakipag-ugnayan sa iyo sa panalangin as we listen to the song. We know, O God, nagministeryo ka sa kanilang mga puso. Nakita namin, Panginoon, kaya pala walang tagumpay, wala kaming victory. Ang kalahati, kami ang gumagalaw, kami ang kumikilos. Beginning today, anumang meron kami, sa iyo namin sinusuko, Panginoon. Ang aming cell group, ang aming discipleship, ang pag-undergo namin ng process. Ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming hanap buhay, ikaw, O Diyos, ang may-ari nito. Ayusin mo, O Diyos, ilagay mo sa tamang order ang buhay namin. Ikaw ang una sa lahat, Panginoon. Ikaw, O God, ang mag-bless sa mga pamilya na nandito ngayon, pamilya na sinuko ang buhay sa iyo. Mga may hanap buhay, may negosyo, i-bless mo, Panginoon. Nandito kami lahat handang sumunod sa iyo. Na lumago ang mga cell group, lumago ang mga net, lalo pang lumawak ang gawain, Panginoon, sa mga taong ito na ginagamit mo, na sinuko ang buhay sa iyo. I pray, O God, healing today. I pray, O Lord God, grant everything na inas ng mga anak mo, hiningi nila sa iyo. I know, O God, this is what you want, a surrendered life. Blessing upon blessing to all your people. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Congratulations, thank you, and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
to reach out